po kami at nahabagan mo kami, Ama. Ang bawat tao na ginagamit, magpapagamit po sa iyo, Ama. Lalong-lalo na po ang mga worship team, Lord. Ingatan niyo po sila sa mga bawat lakbay at kilos sila, Panginoon. Ikaw lang ang naturuan po sila, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa bawat galaw namin na hindi po kalugod sa iyo, Ma. Lord, kung sino po ang aming pastora na mag-preach po ngayon, Panginoon, kung sino man po siya, Panginoon, ikaw lagi ang mag-guide, ikaw lagi ang magturo, Panginoon, ikaw ang manguna. Dahil ikaw ang aming Diyos, kaisa-isa naming Diyos, na pinupurit sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Inaaniyahan ko na po ang lahat na tayo po ito ngayon para sa pag-uumpisa ng ating gawain para sa ating Panginoon. So yan po, by this morning, yan, bawat isa ay patuloy na sa umagang ito ay tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa ating buhay na meron tayo ngayon, ay bigay ng ating Panginoon. At mula sa pagdating natin dito ng ligtas, yung Panginoon, yung siyang sumama sa atin. Kaya diba, bakit tayo magdadalawang isip na lumapit sa ating Panginoon? Yung Panginoon nating Diyos, walang ibang ginawa kundi gumawa ng mabuti sa ating mga buhay. And God is not against us. Dahil ang Panginoon ay gusto at ninanais na ang bawat isa sa atin ay malagay sa kabutihan. Kaya kapatid, sa oras na ito, anuman yung mga bagay na sa buhay natin ay humahadlang para makalapit sa ating Panginoon, iwaksin natin ngayon at ipagkaloob natin sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon natin, ninanais lamang ay lumapit ka sa Kanya. At handa siyang tumulong sa anumang bagay na ninanais mo na sumama sa Kanya. Kaya kapatid, sa oras na ito, sa pamamagitan ng audition na ito, papurihan natin yung ating Panginoon nang mula sa ating mga puso. Faithful to deliver every promise through your Son. So be still, oh my soul. So be still, oh my soul. I will praise, I will shout. From the grave you are risen, and the victory is given. I will praise, and I will shout. I will lift 1,000 praises. You're the God of all ages. Let's lift our worship to our one and only. You are for me, not against me.
Precious is the blood that breaks the yoke of every bondage. You take all my fears and I am free. Let's declare, precious is the blood that breaks the yoke of every bondage. You take all my fears and I am Yes, Lord, Panginoon namin Diyos, na dakila sa lahat. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang dakilang Diyos. For your blood has already forgiven us all. Kaya maraming salamat, Panginoon. And we will use this life, Panginoon. We will use this morning, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa amin. Upang hintugan ka, Panginoon, ng mga puri-puri, Panginoon, ng mga awitin para sa inyong pangalan, Lord. At sa inyo lamang po namin, Panginoon, hindi hahantog ang lahat ng ito. Kaya, Lord, patuloy na samahan mo kami. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang pamagitan sa bahay-sambahan ito, Lord, yan. At naway mananasan ka ng bawat anak mo, Panginoon, na naghahanap sa inyong banal na presensya. Maraming salamat, Panginoon. Tuloy nga na ikaw lamang ang aming pinasasalamatan, pinapapumihan, at pinadakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ayan, kapatid, sige nga muli, makipagkamayan, makipaghihian tayo sa bawat kapatiran natin. Ayan, at i-greet natin sila ng good morning, happy Sunday. Ayan. So ayan, sa umaga nito, no, hindi pa rin naman nawawala yung parang feels na, New Year na, tama ba? Medyo. Pero ayun, di ba kapatid, New Year na. Sana naman, di ba, yung kung may New Year's resolution man tayo, sana kasama dun sa listahan natin na iba na yung pagpupuni natin dapat sa ating Panginoon. Kasi yung Panginoon natin, lahat ng ginagawa niya sa buhay natin ay laging bago. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo? Yan. So kung yung Panginoon natin, lagi may ginagawang bago sa buhay natin, dapat ipakita rin natin na laging bago yung ating pagpupuni sa ating Panginoon. Kaya kapatid, kapag yung katabi mo, patay ko magpuri, tapitin mo kapatid. Yan, tapitin mo siya kapatid. Kailangan magpuri tayo ng buhay na buhay para sa ating Panginoon. Sige pa, kapatid, sama-sama tayo na magpuri sa ating Panginoon.
awitin. At kapatid, sa pag-awit natin itong awitin na ito, sabihin natin ito na parang tayo mismo yung nagsasabi nito sa ating Panginoon. Na parang ikaw yung gumawa ng kanta na ito. At talagang sinasabi mo sa ating Panginoon na, Lord, here I am. Here I am to worship you, Lord. Here I am to lift your name. Here I am to surrender to you. Dahil kapatid, ng ating Panginoon, kung iisipin natin lahat-lahat ng sacrifices ng ating Panginoon, wala ka pa rito kapatid, pero nasa sa atin na siya. Nasa buhay na natin siya. Kaya kapatid, karapat dapat ang ating Panginoon pagpurihan ng bawat anak niya. Kaya ibigay natin kapatid, kalakasan natin, yung mga boses natin para sa ating Panginoon sa pag-awit sa Kanya. Take this time to call upon the name of the Lord. If you're
want to be saved, call upon the name of the Lord. Kasi kapatid, sabihin mo ito na mula sa iyong puso. Sabihin mo ito ng tunay at totoo sa ating Panginoon. For our friends, for our relatives, for our loved ones,
lumapit sa ating Panginoon. Tuloy tayong dalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Nawa, Panginoon, na yung alay naming papuri, alay naming pagsamba, Panginoon, ay nawa na nakaabot sa iyong kalwalandiang, Panginoon, Lord God. Makaabot sa inyo, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Nawala ng buhay ng bawat isa, nakatanggap sa ating Panginoong Jesus. Nawa ay bigay natin ang ating oras, ang ating buhay, ang ating makakaya para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nawa ang mga salita ng ating Diyos ay pumasok sa ating puso at isipan upang ito'y maging instrumento natin para malabanan itong lupa, Panginoon, na pagtagumpayan namin ito, Panginoon, sa tulong mo, sa tulong ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy na bumuhos yung pagpapala, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God, at ang buhay ng bawat isa ay alay namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, katagumpayan ang aming i-declare ngayong umaga. Pagkatal namin yung Diyos na meron kami ay tagumpay sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, tinataas ka namin, sinasamba, umuwalhati sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayong magsilayo para po sa pagbabasa po sa salita ng ating Panginoon. Po sa mga may Biblia po, makipagbukas po tayo sa Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7. Ano po? Ay, sige po, sabay-sabay po natin basahin sa mga meron pong Bible. Chapter 7. At sinacrifice ni Christ ang dugo at buhay niya para iligtas tayo. Ibig sabihin, pinatawad na ang mga kasalanan natin. Grabe, sobrang bait ng Diyos. And glory to God po. Ayan po, isang pagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. At tayo po ay nanalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan at mabuti sa lahat, kami po ay naririto sa iyong paanan, nagsusumamo at patuloy pong lumalapit sa banal mong presensya dahil ikaw ang Diyos na makatwiran, matuwid, at banal, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa iyong mga anak na narito, O Diyos, linisin niyo po kami at kasangkapanan niyo po yung buhay namin para sa iyong kapurihan, para sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kong pinapaalala po sa amin na ikaw yung Diyos na dapat naming unahin at sambahin sa araw na ito, higit pa sa anumang mga bagay na mayroon po sa aming mga buhay, hindi po ang aming mga trabaho, hindi po ang aming mga gawain sa bahay, hindi po ang aming mga pamilya, Panginoon, kundi ikaw, O Diyos, yung unang iibigin po namin at sasambahin po namin sa araw po ito. Kaya naman, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat narito, O Diyos, na masumpungan nila ang walang hanggang biyaya mo sa kanilang mga buhay at patuloy namin maranasan ang kadakilaan at ang biyaya niyo po, O Diyos, sa araw-araw po namin buhay. As we listen to your word, O God,
Dalayan mo po, Panginoon, na alisin niyo po yung mga espiritu ng distraction, tanggalin niyo po yung mga espiritu ng kaantukan, yung mga disinterest, Panginoon, sa aming mga puso, nang sa gayon, O Lord, maituon po namin ang aming paningin, ang aming pandinig sa mensahe na nais niyo pong ipahayag sa aming kalagitnaan. Panginoon, narito po kami, we are not here to please men, but we are here to please God whom we are serving. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa kabila ng anumang mga pag-uusig, sa kabila ng anumang mga pagsubok na aming naranasan, patuloy, Lord, na Ikaw yung Diyos na aming titingnan sa aming mga buhay. Dahil alam po namin, Panginoon, na Ikaw lamang yung author and perfecter ng aming faith, Panginoon. Hindi po ko nakasalig ang aming panampalataya sa aming mga ginagawa at maging sa mga tao, kundi sa iyo lamang, O Diyos. Kaya naman, Lord, salamat dahil Ikaw yung Diyos na siyang nagpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Purihin ka, Panginoon, at patuloy, Lord, na nasain po ng aming puso na Ikaw ay aming maranasan sa umaga po ito. Dahil Ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw yung Diyos na nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa manggulong mundong ito, O Diyos. Purihin ka. Salamat, Panginoon. We acknowledge your holy presence to be with us. Natulungan po yung bawat isa po sa amin na maunawaan ang salita mo sa umagang ito. Dakila ka, luwalhatiin ka, Panginoon, and this is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen and Amen. So by this month po, no, actually last Sunday po when Pastor Raymar was preached here po, no, actually ang tema po natin by this month is about the blood of Jesus Christ. But dahil nga po si Pastor Raymar ay nakiusap po sa akin na i-preach po yung about sa Hebrews, yung run the race. So pinagbigyan ko na po siya as an encouragement for everyone sa pagpasok po ng taong 2024, tayo po ay mas magpatuloy pa sa kabila ng mga nararanasan po natin sa ating buhay. So nung last Sunday po when I was listening on online, talagang nangusap sa akin si Lord. Actually, when I was in the province, talagang ayaw ko na pong bumalik eh. that's pag-iisip ko no, na ayaw ko na talagang umuwi dito sa Manila. Pero nung narinig ko yung mensahe ng Panginoon through the life of Pastor Raymar, talagang maraming pangungusap si Lord sa akin na kailangan ko magpatuloy. Kahit sa kabila po ng mga nararanasan po, no? Kahit sa kabila po ng nararanasan po ng bawat isa, lahat naman tayo nakaka-experience ng mga disappointment, ng mga discouragement, pero we believe na ang Diyos pa rin po yung talagang dapat nating tingnan sa ating buhay. So, let's move on po sa ating pag-usapan po. And this morning po, no, we will tackle about the power of the blood of Jesus. Amen? So, tandaan po natin, ang nananalaytay na dugo sa ating katawan, hindi dugo na nanggaling sa magulang mo nung ikaw ay pinanganak, kundi ang dugo ng Panginoong Kristo. Amen? So, bakit po? Kasi it symbolize yung sacrificial death po na ginawa ng Panginoon on the cross. At makita po natin na itong dugo na to na dumadaloy sa ating buhay ay ito po yung redemption for humanity's sin. Ito yung katubusan natin sa ating mga kasalanan. And sabi po dyan, yan, the power of the blood of Jesus has provided everything you need. Amen? Yung dugo po ng Panginoong Kristo, yung nagbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan para mamuhay tayo ng merong katagumpayan. Amen? Kaya nga lagi tayong sumisigaw ng tagumpay, tagumpay sa pangalan ni Jesus. Dahil nakalakip po doon, yung dugo ng Panginoon ay binigay niya para po sa atin. And as Christians, di ba, alam naman natin yung tungkol sa dugo, di ba? Minsan kumakanta pa nga tayo ng tungkol sa dugo ng Panginoon, and kilala niya man si Muksanin, laging niyang kinakanta yung paborito niya, no? There's power in the blood, nothing can wash away from, di ba? Yung mga paborito po niyang song. And also, we remember it during communion. Right? Nung tayo po ay gumaganap ng communion, inaalala po natin yung ordinansa po na yon. Pero ang tanong dito, but how many of us truly know kung gaano po kalalim yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo? Okay po, no? At ano yung ibinigay sa atin? What has been provided for us? Ano yung naidulot sa atin? Ano yung naging
ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam niyo po, from the book of Genesis to Revelation, mula sa umpisa hanggang sa simula po ng Biblia, talagang lagi pong binabanggit ang dugo ni Kristo. Tama? Laging inihahayag po sa atin, we have read, we have seen, we have heard. Diba? Yung dugo ni Kristo as a reminder for us, yung importance at significance po nito, hindi lamang po para sa atin, maging sa Diyos. Ipinapaalala po sa atin, mga kapatid, maging yung sakripisyo ni Abel, yung mga handog po ni Noah, yung mga handog po ni Moises, even yung the Passover lang. Di ba? In the time of Egypt, no? Yung pagbibigay ng batas ng kautusan in the time of Moses, yan po ay lumipas, dumaan sa ating buhay, pero hindi po ibig sabihin walang pagdanak ng dugo. Merong naganap na pagdanak po ng dugo. And basahin po natin in Hebrews 9. Ayan, ay sorry po, pakibalik nga po lang. Ayan. Yun po yung kanina. Isa. Ayan. Next po. In Hebrews 9:7, sabi po dyan, pero ang Pinay-version po ito, no? Pero ang high priest lang ang pumapasok doon sa pangalawa at pinakaloob na part ng tent at isang beses lang ito sa isang taon. Dala-dala niya ang dugong iaalay sa Diyos para sa kasalanan niya at mga di sinasadyang kasalanan na nagawa ng tao. Sorry to say po, no, dapat maglalagay po ako ng PowerPoint para ipakita po yung tabernacle in the time of the Old Testament time, na yung tabernacle po, and on that time po, nakahati po yun sa dalawa. Una, yung unang part po, the holy place, na ang nakakapasok lang po doon yung mga parig. Pero the second part po is yung the most holy place, o yung Holy of Holies, yung mga tinawag ng Panginoon na pinaka-high priest, ang meron lamang karapatan na makapasok po dun sa Holy of Holies. Malinaw po na ang high priest lang ang pumapasok dun sa pangalawa na pinakaloob na part ng tent, at tuwing kailan po sila nag-aalay, once a year lang, for the forgiveness of their sin. Mantakan niyo po, once a year lang. Pero in our time, tandaan po natin, every time we can come to the Lord. We have access to the Lord na laging mag-confess sa Panginoon ng ating mga kasalanan. Hindi na po kailangan ng baboy, hindi na kailangan ng kambing, hindi na po kailangan ng tupa. Kasi kung ngayon, kung ganito pa rin ang ginagawa natin, meron ka bang baboy? Meron ka po bang kambing? Meron ka bang tupa na pwede mong patayin, idanak ang dugo para mapatawad ka? Wala eh. Tama po? We are being blessed. Alam niyo po bakit? Kasi anytime we can come to the Lord. Ikaw, kaya mo bang gilitan yung leeg mo para idanak yung dugo doon for the forgiveness of your sin? Hindi mo magagawa yan. But you know, we are being blessed. Amen? Kasi we can come to the Lord, we can ask for forgiveness of our sin. Yun na yung ginagawa natin sa panahon po na yan. And that, the truth po, next po. Ayan. That God is love. Yan yung katotohanan po na lagi natin aalalahanin. It is love through the blood that has created a barrier. Ano po ibig sabihin ng barrier? Ibig sabihin po, ito yung pagitan. Okay po, no? Between you and all the works of the devil. Ibig sabihin po, nung dumanak yung dugo ni Kristo doon po sa krus, nagkaroon na ng pader sa pagitan po natin at ng diablo. Wala nang karapatan ng diablo sa atin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, wala nang karapatan ng diablo sa iyo, kapatid. Ayan? Malinaw po yan. Yung dugo po ni Kristo, yung naging barrier para wala nang karapatan ng diablo na sirain po yung buhay natin. At sabi po ni Andrew Murray, of all the glorious things that the blood means, this is one of the most glorious. His blood is the sign, the measure, yes, the impartation of His blood. Ito yung sukatan, ito po yung sign ng pagbabahagi ng Diyos ng kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, God is love eh. Amen? Yung impartation ng pag-ibig niya sa atin. At tandaan po natin, no, kailangan natin, lagi natin itaas
Okay po, no? Una, redemption through the blood of Jesus. Ito po yung ginawa ng dugo ni Kristo. Basahin po natin lahat sa mga members po. 1, 2, 3, basa! Through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace. Sabi po dyan sa Ephesians 1:7, yung mga mananampalataya daw po, tayo po ay na-redeem, tayo po ay pinatawad sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin po, sa pamamagitan po ng riches of God, yung kayamanan ng Diyos na pinadama sa atin ng Panginoon. Malinaw po yun ang sinasabi po ng Biblia, that God's grace lavish upon us. English po yun pero kung kasi tunog po siya ng lavish talaga yung biyaya ng Lord sa atin. Yung pagmamahal niya po sa atin, no? Alam niyo naman po yung story na nangyari po sa Garden of Eden. Amen? Sa mga bata, alam niyo yung story ng Garden of Eden? Ayan, sa mga nanay, sa mga kabataan, we know the story of the garden, in the Garden of Eden, na yung Diablo came to Adam's wife through a serpent. Serpent po, no? Na kung saan po, anong ginawa? Dinaya po ng ahas. Okay po, no? Sino po? Si Eve. Sa pamamagitan po ng pagsuway sa Diyos, ano pong ginawa ni Adan? Sumunod din siya. Nagpadaya rin po siya. Ginawa niya kung ano yung sinabi ni Satanas o ng Diablo o ng ahas na yon, instead of obeying God. Sa halip na sundin ang Diyos, ano pong ginawa? And when he did that, nung sinunod po ni Adam, sino? Yung ahas o si Satanas o yung Diablo, alam niyo po, ginawang Panginoon ni Adan, yung Diablo. Adam make Satan as his Lord. Bakit po? Kasi instead of obeying God, he obeys Satan. Tama po, ano? So parang lumuhod si Satanas at si Adam dun sa Panginoon, and ang nangyari pa, tinurn over po ni Adan yung authority na binigay sa kanya ng Diyos. Kanino? Kay Satan. Ginawa niyang illegitimate ruler of the earth. Sino? Yung Diablo. Diba? Ipinasa yung tinurn over po yung authority na binigay ng Diyos sa kanila. And from that day on, nung araw pong iyon, everything changed. Nabago lahat. Isang pagsalangsang, isang pagsuway. Ano pong nangyari? Ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao. At ano po? Naman yun. Ano pong sabi sa Romans 5:12? Pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa isang tao. Sino po yan? Si Adam. At kasama nitong pumasok ang kamatayan. Kaya kumalat ang kamatayan sa lahat ng tao kasi nagkasala po ang lahat. So everything on earth, everything in this earth, ano pong nangyari? Sinumpa. Nagkaroon ng sumpa. At ang tao po, nahiwalay kanino? Man separated to God because of our sin. Diba? Parang ang hirap, no? Imposible na po na maayos. Impossible to fix or repair or resolve yung bagay po na to. Tama po, no? At nakita po natin na dito po sa ating binasa, sa pamamagitan po ng kinakailangan. Ito yung foundation na kinakailangan para ano po, magkaroon ng redemption, magkaroon ng pagtubos po sa kasalanan, sa pamamagitan po nino, ni Jesus Christ. Amen? So, bakit po pinapangaral to? Kasi, baaring ilan po sa atin, enough na sa'yo na umating ka ng church. Nakikinig ka sa mensahe, pero mahalagang malaman po natin yung tungkol po sa dugo ni Kristo. So,
pagdanak po ng dugo. Merong pagbubuhos po ng dugo. At yung matinding redemption po na ginawa sa mankind, kasama po tayong kapatid, for eternity, para sa walang hanggang buhay, hindi po siya ma-accomplish kung walang pagdanak po ng dugo eh. Tama po, kung walang pagbubuhos po ng dugo, hindi po pwedeng ma-accomplish lang ng tupa, ng kambing, ng anumang hayop na ino-offer po sa altar. Tandaan po natin, napakatindi. Yung redemption, napakataas ng magnitude. Parang sa lindol po lang, di ba? Yung pinaka-7, yung pinakamataas na magnitude ng lindol. Pero yung kasalanan po, napakatindi. At kinakailangan po ng mas matinding sakripisyo, maging handog po. At ano po yun? The blood of His Son, Jesus Christ. Hindi po kailangan ng tupa, hindi kailangan ng kambing. At tandaan po natin na yung greatest thing na accomplish po ng blood of Jesus Christ, ano po yun? It washed away all our sins. Amen? Hinugasan po ang lahat ng ating kasalanan at ginawa tayong malinis at dalisay, pure and white as snow. Kasing puti po ng niebe. Kaya nga from the minute you receive Jesus Christ as your Lord, from the moment po na tinanggap mo yung Panginoon bilang Panginoon ng iyong Jesus, bilang Panginoon ng iyong buhay, alam niyo po, God will never remember your sin in the past. Even in the present. Hindi na po aalalahanin ng Panginoon yung kasalanan po natin in the past. Kaya nga, ganyan po mga pangyarihan ng dugo ni Kristo. Amen? Hindi na po itutumbukin sa atin ng Panginoon yung ibang tao, di ba? Pag may namatay, patay na nga, sasabihin, ay may utang pa sa akin. Pero ang Panginoon, hindi niya na po aalalahanin yung kasalanan po natin. And the first part po, tandaan po natin, yung dugo po ni Kristo, hindi natin kailangan paghirapan eh. Hindi na po natin kailangan bayaran pa eh. Bakit po? Because it has been provided on the cross. Ginawa na po ng Panginoon. In fact, hindi mo pwedeng paghirapan man eh. Kahit ano pang pagsikap mo, paghirapan. Yung bagay po na yon. Alam niyo po, the best thing we can do is joyfully accept this free gift. Amen? Libre po ito na binigay sa atin ng Panginoon. And in addition to that, nung tayo po'y tinubos sa ating kasalanan, alam niyo po, isa pang bagay, pinalaya po tayo mula sa sumpa. From the curse of the law. Na ano po? Na yung pagpapala mula po kay Abraham, na father of all nation. Okay po, no? Maranasan din po natin sa pamamagitan po ni Kristo. Sabi po in Galatia, sa law, sinumpa na tayo at dapat parusahan. Yan po, no? In the Old Testament time, sa batas talaga ng Old Testament time, hindi tayo dapat eh. Paparusahan na po tayo eh. Pero, niligtas tayo ni Christ dahil siya ang sinumpa at pinarusahan para sa atin. Sabi sa scripture, sinumpa ang taong pinako sa krus. Sino po ba yung napako sa krus? Jesus Christ. Siya po yung umako ng sumpa na yon na dapat tayo po eh. We are guilty. Jesus took on the consequences of the wrongdoings na hinaharap ng mga tao eh. Tama po, no? Yung burden of the law, ano po yung burden? Sumpa na eh. Nasumpa na tayo, no? At dapat tayong parusahan. Pero Jesus took the curse in behalf of us. Amen? Ano po yung sumpa na yun? Ano po yung sumpa na yun, no? Minsan po, pag may kumukulang sa'yo, ay kinulam ako. Nakakaranas ka ng mga sakit, di ba? Ay, sinumpa ata ako. Mga ganun, no? Pero yung sumpa na to, na biblical, ano po yung first na yun? Una, kamatayan. Kasalanan. Kasakitan. Mga disease. Ayan, no? Kahirapan. Kakulangan. Ano pa? Mga depression. Anything bad na naiisip mo, naranasan po ng tao, iyan yung sumpa. From the moment po na si Adan, siya po ay nagtaksil
sa Diyos. Ano pong binigay niya sa Satanas? Yung authority over the life of a man. Noong time po na si Adan nag-disobey sa Panginoon, binigay niya kay Satanas yung authority. Kaya nga po, di ba nakakalungkot, pumasok po yung kasabat because of the power of the blood of Jesus Christ. Dahil sa pagdanak po ng dugo ni Kristo, tandaan po natin, the moment you made Jesus Christ as the Lord of your life, alam niyo po, wala nang karapatan ng diablo eh. Amen? Wala nang karapatan ang diablo sa Satanas over the life of man. Alam niyo po, we are been redeemed from the curse at wala na pakialam sa Satanas sa buhay natin. Wala na sa business sa Satanas. Okay po, no? Pangalawa po, ano po, no? Redemption. There will be a redemption through the blood of Jesus Christ. Pangalawa, nagkaroon po tayo ng fellowship with God through the blood of Jesus Christ. Sabi po dyan, kaya nga sa Hebrews 10:19, kaya nga mga kapatid, malayang-malaya na tayong pumasok sa most holy place dahil sa dugo ni Jesus. Kanina po, sino lang po yung nakakapasok? Sa pangalawang part ng 10, yung mga high priest lang. Pero malinaw po, no? Kaya nga mga kapatid, malayang-malaya na tayong pumasok sa most holy place. Grabe po. Pwede na tayong makalapit po sa Diyos. Sabi po dyan, yung believers po, meron ng confidence in approaching God. May kalayaan na po tayong makalapit po sa Diyos dahil sa ginawa pong pagsasakripisyo ni Jesus Christ. We have the assurance, we have the access to enter God's presence. Hindi na po natin kailangang mag-alaga pa ng baboy para mag-offer ka sa Lord. Hindi mo na kailangang bumili ng kambing para mag-offer sa Lord, dumanak yung dugo. Sabi po dyan, believers can have the access and assurance to enter in the presence of God. Nagkaroon po tayo ng fellowship. Kapag naiisip niyo po yung fellowship, ano po yung umaano sa mind niyo? Parang coffee fellowship, eating fellowship, lunch fellowship. It is more than that. Yung Bible study, it is more than that. Diba? Ito parang yung nag-spend tayo ng company with other person, with other people, company of friend. Kasi yung fellowship is a closeness. Yung parang nagiging close na kayo sa bawat isa kasi lagi kayong magkasama. It's a friendship between people po, no? So, alam niyo po, yung fellowship na yan, yung meron tayo sa Diyos. Fellowship, that's what we have with God. Pero alam niyo po, yung fellowship na yan, it was bought with a price. Ano po yun? Through the blood of Jesus. Bago po si Adam nahulog sa kasalanan, maging si Eva, ano pong meron sila sa Garden of Eden? They enjoy fellowship and friendship with God. Pero nung nagkasala na po si Adan at Eva, ano po nangyari? Yung sin, yung nakapaghiwalay sa kanila doon sa precious fellowship na meron sila sa Diyos. Na ang tanging makakapag-restore lamang ano po, yung dugo po ni Jesus Christ. Kaya nga, when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, alam niyo po, dinideclare mo sa sarili mo na gusto mong ma-receive yung fellowship at yung friendship mula sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, yung pintuan, bukas po yan for us to enjoy the fellowship with God. Hindi po nagsasarado ng pintuan ang Diyos. The door is open for us to have a fellowship with God. Ano pong sabi sa 2 Corinthians 5:21? Wala po. 2 Corinthians 5:21? Wala po dyan, Ate Rosel. Wala. Nakalimutan ko po siguro. Sige po, allow me to read po in the book of 2 Corinthians 5:21. Just a minute lang po. 5:21. Sabi po dito, never nagkasala si Christ, pero para sa
natin, tinuring siya ng Diyos na makasalanan para pag nakipag-isa tayo sa Kanya, magiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Ibig sabihin po, sa Panginoong sa Kristo, yung mga mananampalataya po, nakatanggap tayo ng righteousness. Naging matuwid po tayo sa Panginoon despite of our shortcoming. Sa kabila po ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating kasalanan, alam niyo po, ginawa tayong matuwid ni Kristo sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan po doon sa krus. And another word for fellowship is communion. Yung ginagawa po natin, no, na one way we recognize the blood of Jesus Christ, yung fellowship po is yung communion. Na, kasi minsan po, once a year lang po tayong magganap, no? Kasi hindi pa po kami inaalaw ni Moksanim na mag-handle po ng ganyan, no? So, ibig sabihin po, the blood provided for fellowship with God is through communion po, no? Yung taking communion. Ano sabi ng Panginoon? Do this in remembrance of me. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. That's why yung communion po is hindi lang siya religious observance eh. Mas malalim pa po yung kahulugan po noon na kung saan nire-recognize po natin, kinikilala po natin na yung fellowship na meron tayo at yung ginawa po ng Diyos through us, through the blood of Jesus Christ. Alam niyo po, naging kaibigan po tayo ng Diyos. Amen? Dati po ano tayo? Kaaway, no? Tayo po ay kaaway ng Diyos. But now, we are a friend of God. Because God, Jesus Christ is a friend of sinners. Naging kaibigan niya po ang lahat ng mga kasalanan. Hindi naman siya nakikipellowship sa mga mabubuti in His time. Kailan po siya nakikipellowship sa mga unrighteous, sa mga tax collector, sa mga magnanakaw. Diba? Kasi lahat po tayo makasalanan. Pangatlo po, there was healing through the blood of Jesus. Ano po yung una? Meron po tayo natanggap na redemption. Pangalawa, kung nakikinig po, ano po yung pangalawa? Fellowship. Pangatlo po, there's healing through the blood of Jesus. In Isaiah 53:4-5, talagang pinasan niya ang mga pagdurusa at ang mga kalungkutan natin. Ang akala natin pinarusahan, pinahirapan at sinumpa siya ng Diyos. Pero nasugatan siya dahil sa mga atraso natin, binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan, gumanda ang kalagayan natin dahil sa paghihirap niya, dahil sa mga latay niya, gumaling tayo. Sino po tinutukoy na niya? That was a prophecy. Prophecy about Jesus Christ na ano po? Siya yung magbabata ng hirap. Ano po? He would bear yung ating karamdaman, yung ating kahinaan, yung ating kasakitan. Sabi po dyan, in the book of Isaiah, malinaw po dyan, no? Yung sakripisyong ginawa ng Panginoon, yung kamatayan ng Panginoon, kinover lahat ng existence ng tao. Ginawa na yon for the humanity. Ibig sabihin po, siya yung nagbata ng spiritual torment na naranasan po ng tao, yung ating kasalanan, yung ating mental distress, sa ating mga worries, sa ating mga care, sa ating mga sorrow, sa ating mga takot, as well yung mga physical pain na naranasan po natin. Yung mga sickness po yan, yung mga disease, binata po niya lahat. Malinaw po yan. And the stripe, yung mga latay po na ginawa sa kanya. That yung blood po na dumalak dun sa dugo for our healing. Sabi nga po sa kanta, by stripe we are healed. Parang narinig ko po kayo nung last time na kagabi, nag-practice kayo kagabi. Pero parang di ko narinig kanina. Diba? By stripes we are healed. Diba? Yung mga latay niya. Doon po tayo pinagaling ng Panginoon. Alam niyo po, God gave everything for us to redeem the mankind. Ginawa ng Diyos ang lahat para iligtas ang sangkatauhan mula saan? Sa sumpa. Pero alam niyo po, kung tatanggapin lang natin yung part
the blood of Jesus and receive its power. Kung i-apply po natin yung dugo ng Panginoon at yung kapangyarihan nito, we need to remember to apply it in fullness. Buong buo, hindi po dapat kalahati lang. Don't just receive it in a halfway. Sabi, fullness daw po, kapatid. Accept everything Jesus has provided. Kailangan tanggapin natin lahat ng ginawa ng Panginoon. And if we fail to understand, alam niyo po mga kapatid, kung fail tayo na maunawaan at tanggapin yung full power of the blood of Jesus Christ, alam niyo po, you will lose the chance to experience yung something na valuable and enjoyable. Bakit po? Si Pablo po, sumulat po siya sa iglesia po ng Corinto. In 2 Corinthians 5:19 po. 11:30, wala po dyan. Parang mali na wait lang po ah. Pag pastor po, ang hirap na, nalimutan na sa mga verses. Siguro basahin ko na lang po in 1 Corinthians 11:30. Mali po ata yung aking naisulat. 11:30. Meron po? Ayan! Ito ang dahilan kaya marami sa inyo ang mahina at may sakit at yung iba namatay na. Bakit po sinabi ni Pablo po ito? Okay po, no? So we're talking about the healing, no? So every time po, kasi dito po sa Corinthians, dito ginaganap yung communion, no? Na kapag hindi tama yung approach natin sa communion na ginagawa po natin, ito yung sacred ordinance na ginagawa po natin. Kung hindi tama po yung approach natin, itong Christian community, dineclare po ni Pablo na ito yung maranasan po nila. Minsan may mahina, merong maisakit, at yung iba, namatay na. Kaya nga po, tandaan po natin, when we apply the blood of Jesus Christ and receive its power, maranasan po natin total healing. Pero kung partial lang ng ginawa ng Panginoon, ano pong mangyayari? You will never experience the true healing. Ano pong sabi dyan? May tao pa rin may mahina, may sakit, at maaaring mamatay. Kung hindi po tama yung pagtanggap natin dun sa dugo ni Kristo. Tandaan po natin, no, if we need healing today, sino po ang nais na makaranas ng kagalingan? Hindi nyo na po kailangan. Itong dugo ni Kristo, wala pong side effect eh. Tama po, no? Yung dugo po ni Kristo, walang side effect. Hindi mo na kailangan magpa-appointment sa doktor, hindi mo na kailangan humingi ng prescription sa doktor, hindi mo na kailangan mag-check sa insurance company para kung mamatay ka, meron ka matanggap, tandaan po natin. Jesus provided all the blood. Yung dugo po ni Kristo, alam niyo po, tanggapin lamang natin, i-apply lang po natin yung dugo ni Jesus sa ating buhay for our healing today. Amen? Yung kagalingan po. Number 4. Ito po, pang-apat, protection through the blood of Jesus Christ. Sabi po dyan, sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Egypt at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki. If you know this story po, no? Tao man o hayop, paparusahan ko rin ang lahat ng mga Diyos ng Egypt. Ako si Lord. Ang dugo ang magiging sign sa mga bahay nyo kung saan kayo nakatira. Pag nakita ang dugo, lalagpasan ko kayo at wala kayong maranasang salot pag pinarusahan ko ang lupain ng Egypt. So, nagkaroon ng puno na dyan. So, if you know the story po, no, in Exodus, siyang nasalot po yung pinadala ng Diyos in His time po, no, in Old Testament time. At dahil po sa salot na yun, nagmatigas pa rin yung puso ni Paraon ni Haring Paraon, no, to let God people go. So, ano pong nangyari? God sent a final plague. Ito yung judgment. Ano pong gagawin?
lalampasan po yon ng angel of death. So alam niyo po mga kapatid, as sons of Adam, tayo po bilang mga anak ni Adan, hinanapot yung kasalanan. No? Alam niyo po, alam ni Satanas na tayo po bilang mga pinili, galing sa lipi po ng Israel, nagkaroon tayo ng broken covenant with God. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Okay po, no? At tayo po ay may judgment na darating po sa atin. But God could protect them. Kaya silang protektahan ng Diyos, pero kinakailangan ng pagdalak ng dugo eh. Kailangan po may dumalak na dugo. So, ibig sabihin po, they had a covenant relationship with God through Abraham. Meron silang ugnayan sa Diyos pamamagitan po ni Abraham. Pero kinakailangan nilang mag-stand dun sa covenant na yon. Pero dahil nga, sumaway sila sa Diyos, diba? Nahiwalay sila. Kaya ang tanong dito, kailangan nilang pumili. They will stand on that covenant or ano pong gagawin doon sa sumpa na ibibigay po ng Diyos. Ano pong sabi? Kailangan daw po ng maglagay, magpintura ng dugo po doon sa doorpost. Like what the story said po, no? So ang tanong, was it really the blood nung tupa na pumigil para sila mamatay? Hindi po. It was the blood of the Lamb, and that is Jesus Christ. Amen. That was slain for the foundation of the world. Yung dugo po ng Panginoong Kristo. Alam niyo po, yung dugo ng Panginoon hindi po yan nauubos. Unlimited supply po yan. Never ending ang dugo po ng Panginoon. When we apply the blood of Jesus Christ doon sa doorpost ng ating pananampalataya, yung pinaka-doorpost po ng ating pananampalataya, tandaan po natin, we have the access. We have the power to defeat every part. Meron tayong kapangyarihan po na talunin lahat ng mga sumpa sa buhay po natin, no? Na hanggang ngayon, gustong manahan po sa ating mga buhay. Alam niyo po, sa buhay natin may mga sumpa pa na kailangan po ng pananampalataya na bigyan tayo ng kapangyarihan na talunin po ito. And when you speak the name of Jesus Christ, kapag may mga sakit po, no? Diba kapag nagpa-pray tayo, in the name of Jesus, be healed. When we speak the name of Jesus Christ, over sickness, over disease, over danger, alam niyo po yung the blood of the Lamb, pinoprotektahan po tayo. Yung dugo ng kordero ng Diyos na si Jesus Christ. Kaya nga ano pong gagawin natin? Apply the blood of Jesus Christ in your family. Kapag may sakit po yung pamilya mo, i-pray over mo in the name of Jesus Christ. Yun po yung kailangan kasi may authority tayo eh. Amen? May power tayo in the name of Jesus Christ. Sa iyong pamilya, sa inyong household, sa inyong sambahayan, sa lahat ng haharapin po natin sa ating buhay, we speak the name of Jesus Christ. Kasi meron tayong authority. Ito po, panglas. Ito yung tinutukoy ko po. We have the authority over the devil. Amen? Meron tayong kapangyarihan laban sa diablo. And they overcame and conquered him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony. For they did not love their life and renounce their faith even when faced with death. Ito po yung mga manampalataya na kung saan na-overcome nila. Sabi po, no? And they overcome and conquered. Gabi po yung kanta kanina, related po talaga. Diba, no? So they won't be harmed for second death. Ano po ba yung second death na yon? Meron po kasing first death, physical death. Yung katawan mo, babalik sa alabok. Pero yung second death, saan po patungo yung iyong kaluluwa? Yung second death po na yan, yung eternal separation from God. Kaya nga po, malinaw, ito pong mga mananampalataya sa aklat po ng Revelation. And because of the word of their testimony, for they did not love their life and renounce their faith. Hindi nila tinalikuran yung kanilang pananampalataya even when faced with
death. Alam niyo po, sa pamamagitan po nito, ini-encourage po tayo na mag-persevere, magpatuloy, maging faithful in the face of challenges. Sila kamatayan eh. Sa atin, hindi pa natin naranasan yan. Mga challenges pa lang pong hinaharap natin, pero sila, they do not renounce their faith. Hindi sila tumalikod. Kahit yung kamatayan po, harapin nila. Kahit sabihin mo, takbo mo, Panginoon Jesus, pag hindi, gigilitan ko yung leg mo. Pero tayo, yung mga challenges pa lang, parang gusto na po natin sumuko, no? But it will encourage us po na mag-persevere at maging tapat po in the face of challenges in our lives. Amen. Alam niyo po kung bakit? There is someone who knows us. Maybe, mas kaya niyang gawin yung lahat ng bagay na, alam niyo po, alam niyo yung power and authority na binigay sa atin ng Diyos, pero He will do anything for us to never find the truth. Minsan po, naglalagay siya ng mga tao para magtanim ng something sa puso natin, para mag-distract tayo, magbigay ng mga ideas, magtanim ng pag-aalinlangan sa ating mga puso, para ito yung mag-operate sa atin. Kilala niyo po ba kung sinong tinutukoy ko? Yung Diablo. Alam niyo po, there is someone. Wala namang mawawala sa kanya eh. You know, he has anything to lose eh. Bakit po? Ang gusto niya, huwag nating malaman yung katotohanan. Pero alam niyo po, tapos na mga maliligayang araw ng Satanas. Ano pong kailangan? You are about to put him right under your feet. Kailangan nating tapakan ang Diablo sa ating mga paa. Kaya nga po, what happens when believer find out the truth about the blood of Jesus Christ? Ano pong mangyayari kung masumpungan yung katotohanan? Tandaan po natin, Satan is defeated. And Christian are victorious. Kapag malaman natin yon, if we really understand the blood, the power of the blood of Jesus Christ, of course, nandiyan pa rin yung sumpay. The curse is still out there, pero alam niyo po, we have to choose. We can use the blood of Christ or not. Nasa atin, kung gagamitin natin, i-apply natin yung dugo ni Kristo sa ating buhay or hindi. Tandaan po, sabi ko kanina, we have the authority. Whatever it is in the name of Jesus Christ and by the blood of Jesus Christ, tandaan po natin, you can stand. Makakatayo po tayo. Alam niyo po, the blood is powerful enough. Ang kapangyarihan po ng dugo ni Kristo, super. Makapangyarihan to remove all the evidence ng mga sumpa sa buhay po natin. Ano pong sabi ni ni Gloria Copeland? The blood that Jesus shed for you and me has enormous. Ibig sabihin po ng enormous, napakalaki, napakatindi, nakakakilabot, great power, and we need to be saying so and declaring it over our lives. Ibig sabihin po, kung ang accuser, ang Diablo, guilty, sinasabing guilty tayo, pwede tayong sumamo sa Diyos, na matuwid na Diyos, the righteous God. Amen? Yung dugo, yung ating pananggalan sa anumang mga ginagawa ng Diablo sa ating buhay. Kaya nga po, no, when we receive the revelation of the blood of Jesus Christ, ano pong provide sa atin? Redemption. Ano po? Fellowship, healing, protection, and authority. And all, alam niyo po, dapat ito yung mag-operate sa buhay po natin. Sabi po dyan, there is power in the blood. And the power of the blood is enough to overcome everything that come against us. Malinaw po yun. Kaya nga tayo nagiging matagumpay sa Panginoon sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. And the last po, sabi po dyan, let's apply the blood of Jesus Christ in our lives. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin ka sa umaga pong ito. Dakila ka, O Diyos, because dahil po sa dugo na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nakatanggap
forgiveness of our sin. Kaya man Lord, salamat sa isang pribilehyo na binigay niyo po sa amin. Sa isang pagkakataon, Lord God, na ikaw yung nagbata ng lahat ng hirap sa amin, Panginoon, upang maranasan po namin yung tunay na buhay, yung kalayaan mula sa sumpa ng kasalanan. Because you bear every pain, Panginoon, every illnesses, every disease, Panginoon. Lord, lahat na po yun napako doon sa krus, kasama ng napako. And we are being freed from the curse of sin. Kaya naman, Lord, salamat sa pagkakataong ito, O Diyos, na ikaw yung Lord na nagbibigay sa amin ng katagumpayan sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon po ng aming mga buhay. Purihin ka, dakilain ka, and this is our prayer. In Jesus' name, amen and amen and amen. Ayan, sige po, bago po kami manta, ayan, magbigay ng awiti. Hayaan niyo po muna ako na magbahagi ng blessing mensahe po para sa ating pagbibigay. So sinabi po sa mga talata in 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So dito pinapaalala po sa atin ng talatang ito na tayo po ay malaya ng makapagbibigay ayon po sa nais ng ating puso, no? So hindi po tayo hinihinga ng presyo ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na magbigay tayo ng ganito, magbigay tayo ng ganyan, di ba? Hindi tayo pinapresyuhan ng Diyos, no? Dahil hindi po neto mapapantayan yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Siyempre hindi natin kayang bayaran yun. So, pinalaya na tayo ng ating Panginoon mula po doon sa lumang kautusan, di ba? May mga kautusan patungkol sa pagbibigay. So, hindi na natin kailangan gawin pa yung mga bagay na yun, kundi, no? Kung dati kailangan natin magbigay para patawarin tayo, para maranasan natin yung mga ganito. Pero ngayon hindi na natin kailangan gawin yun. Kundi, magbigay tayo. For example, para magpalain ka, di ba? So, hindi na yun yung way. Kumbaga, hindi yun yung pinakadahilan para pagpalain tayo ng Diyos kapag tayo nagbibigay. Ayun. Pero ngayon, tayo, di pa naman tayo nagbibigay, nararanasan na natin yung pagpapala ng Diyos, di ba? Kahit di tayo isa nagtatapat sa ating Panginoon, pinapasagana pa rin ng Diyos yung pagpapala niya. So again, hindi tayo pinapresyuhan ng Diyos kapag tayo magbibigay po ng ating mga kaloob. At nawa, huwag po natin isipin na magbibigay tayo para pagpalain tayo, at isipin po natin na ito po yung paraan po ng ating pagsamba. So bahagi po ito ng ating pagsamba at pasasalamat natin sa kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. Ayan po, so ngayon po kami po ay aawit at tayo po ay dumako na sa ating pagbibigay. It's time to sing your song.
Lord, na hindi ka nagkulang sa pag-provide ng mga needs ng iyong mga anak. Kaya naman, Panginoon, sa pag-aalay po namin ng mga kasampung bahagi ng aming mga kinita, sa aming mga businesses, Panginoon, Lord, karapat-dapat kang tumanggap ng mga bagay po, karapat-dapat kang handugan ng mga bagay po ito, for everything has belonged to you, Lord God. You are the owner and creator of this world. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo po yung bawat isa na malaya po kaming magbibigay sa iyo. Walang nakakapigil po sa aming pagbibigay, dahil hindi ka nagdamot, hindi ka nagsisi, hindi ka nanghihinayang sa pagbibigay sa amin, O Lord God. Kaya naman, Panginoon, naugaliin po namin na sa aming pagbibigay, Panginoon, hindi kami nagdalawang isip, dahil ikaw yung Diyos na laging nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Kasangkapanin mo ang kaloob nito, Panginoon, magamit pa para sa ikakalawak na yung gawain dito sa lugar ng ito. Purihin ka, and this is our prayer. In Jesus' name, amen and amen and amen. Yan po, sige po, tayo po muling tumayo para po sa ating pangwakas na awitin. At sa oras na po na ito, sama-sama po nating i-declare na ang kapatawaran sa ating kasalanan ay nakaptan na natin noon pa man. Kapatid, sama-sama tayo na umawit sa ating Panginoon at talagang i-declare natin na upon the cross of Calvary, we have been saved by the blood of Jesus. When I was lost, you left the crown for me. You sought me out
resurrection power in the blood. The blood that defeated, you have overcome. You have overcome. Your love, what can separate me from your love? Your love, this resurrection power in the blood. The blood that defeated, you have Alam niyo po mga kapatid, from the time that Adam and Eve fall into sin, they have given the authority to Satan to have the power in the life of men. But now, salamat sa dugo ni Kristo. Thank you, Jesus, for shedding your blood on the cross for the redemption and forgiveness of our sin. And now Satan has no power against us. Panginoon, salamat dahil sa
Christians are victorious. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Salamat po sa pag-ibig ng Diyos Ama. Salamat sa iyong buntong na anak na si Jesus na sinakripisyo ka ng sarili para sa amin. At salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu that we can overcome and conquer this world through by your grace. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong namin alay ang pinakamataas na mamuri at salba pagpapalagi sa kapatataan sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo ang lahat po ay magsabi na. Important announcement po sa araw pong ito. And yun po, please start over our first ground meal as we remember po yung last year po na shinare sa atin ng Panginoon na nilibuksan yun po, no? Na yung first ground meal po, no? Kada kayo magsasaing, yung unang takan po ay i-separate na. O kung gusto nyo po, bumili na kayo ng 1 kilo, deliver kay God. So, ano po ba yung mas better sa inyo na paraan para hindi po kayo mabigatan? O naman po yung isang butil lang po ng bigas nyo. So, Ano pa po? Ayan. Next po, to all who will offer a song during opening time, please practice po tayo, no? huwag po kayong aakit sa stage na hindi kayo preparado. Na pag walang makakanta, give thanks with a grateful heart. Ganun lang. Hindi po. Meron na pong schedule on the bulletin board. Kindly check it. And please prepare a new song. Or siguro may kinalaman po about sa opening. So, mahaba-haba pa po yung schedule nyo. So, please check your schedule and mag-isip na po kayo agad ng inyong kakantahin. Next po. Ayan. We have ibabalik po natin yung ating birthday celebration in every fourth Sunday. So, ang church po, kung kaya po ng budget, will provide rice and cake. But members, or kung ang birthday celebrant po ay hindi po ng Panginoon, kasi sa bahay yun, nakakapaghanda kayo ng marami, why not share? Di ba? So, for example, yung mga January celebrant, kung pwede po kung kayo po pinagpala ng Diyos, magdala kayo ng ulam. O yung mga members po, yung mga nanay, magdadala po ng potluck. Okay po, ano? So, ito po yung gagawin po natin. Next po. Ayan, to all youth po, please attend po kayo ng cell group mamaya this 3 p.m. Sa lahat po, kung saan po kayo belong na cell group, meron po kayong cell group mamaya and we will have a meeting after that. Yan po, ito po. Next po. Ayan. Ito po. I want to share this one po, no? When I was meditating the book, o yung cutie book po, in the book of Numbers, napag-aralan ko po doon, nabasa ko po doon, na yung mga tribes ni Jacob o ng Israel, ilan po yung tribes? 12. So, they offer something to God in the temple. Listen po, no? So, ngayon pong year, so to all families, to all members, to all working persons, sinama ko na yung mga working persons, let's have a goal this year or pledge for the church needs. So, ganito po. For example, sa akin po, ang ipepledge ko po is mapinishin na po lahat ng paligid po ng chapel. So, gusto ko pong maging goal ko ito for this year. So, ibig sabihin po, hindi po dapat matapos ang year na to na wala kang naging goal or pledge po para sa pangangailangan ng simbahan. Kahit ni PM lang ni po kung ano po yung naisip mo na pwede mong i-pledge or maging goal mo na ma-provide mo para sa church. Okay po, no? 1 year po yan. Sa loob ng taong 2024, magkaroon ka po ng pledge for the church. Ano yung pangangailangan nito? Pwede ka pong magtanong sa akin. Okay po? So, hindi po ako nanghihingi para sa sarili ko po. Para po sa church. Sa pangangailangan po ng simbahan. So all families po, members
let's have a goal this year po. Next po. Ayan, sa lahat po ng tatay, meron pong fellowship. Si Kuya Marvin na ang tatay dito. Lahat po may DC. We will have another fellowship po on February 4. Next po. Ayan, this Sunday po, si Musain po ang magpe-preach dito. Next po, and I will be in May. Sa lahat po ng Sunday school staff, ano pong goal nyo? Makapag-disciple po kayo. I will repeat po sa lahat ng Sunday school staff. Sana mangyari na po ito. Last year pa po itong goal. Unahin muna, devotion bago ang emotion. Okay po, no? Yung disciples, unahin muna. Okay po, no? So, at least 1 or 2 disciples po for every Sunday school staff. Kung maging sa mga kabataan po, no? Goal po rin ng kabataan na makapag-evangelize ng bagong kabataan. Ito po yung mga birthday celebrant po natin. Si Ate Era, nung January 5. Si Nanay Remy. Ayan, si Kuya Arman. Ayan. And si Jefferson po. And schedule po for next po. Ayan. Si Kuya Marvin, Kuya Joshua, yung dedication prayer, and si Ate Lani po, yung Bible reading. Salamat and God bless po sa bawat isa po sa atin. Wala pa tayong bisita po.